Tahimik lamang na pinanood ito ni Tiny, may lungkot sa kanyang mga mata. Naalala niya kung gaano siya kabigang magbigay ng aliw. Napansin niyang hinihila palabas ng mga tauhan ni Wolf ang isang malaking bakal na kaha de hierro. Sa isip niya, hindi iyon ang paraan ng pagbabayad ng utang, at alam niyang hindi rin sapat iyon para mapawi ang sakit na iniwan. Biglang bumukas ang kaha de hierro at nagsilabasan mula rito ang mga gintong barya. Inisip ni Tiny na sa kabila ng lahat, pera pa rin ang pinakamabisang aliw. Ipinaliwanag niyang kay Wolf talaga ang kayamanan, at kung sino man ang napilitang manatili sa lugar na iyon ay may karapatang kunin ito at umalis. Nagulat ang isa sa mga babae, totoo bang ibinibigay ito sa kanila? Pinatotohanan ito ni Tiny habang nakapatong ang kamay sa gilid ng kaha. Nag-aalala si Emma at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Tiny na ayos lang siya, at nakuha na niya ang nararapat sa kanya. Hindi pa rin sigurado si Emma. Sa kabila ng edad ni Tiny, sinabi niyang walang tao sa mundo ang tatanggi sa dagdag na pera. Tinanong ni Tiny kung saan sa palagay nito nanggaling ang lahat ng perang iyon. Para sa kanya, hindi niya kailangan ng ganoong kalaking halaga. Lahat ng tao ay napatingin sa loob ng kaha, hindi makapaniwala sa dami ng makinang na barya. Tahimik na inisip ni Tiny na kung sa kanya lamang sana ang lahat ng iyon. Muling humarap si Tiny sa mga tao at sinabing makinig sa kanya. Kung may manggahas na kunin ang lahat para sa sarili o ipagbigay alam ito kay Lord, may kaakibat itong panganib. Biglang gumalaw si Lunar Wolf, ipinakita ang matatalas nitong ngipin habang gumagapang ang panggigigil. Sa takot, napahawak ang mga tao sa kanilang mukha at dibdib. Dinugtungan ni Tiny ang banta, kung may tumaksil, kakalasin sila ng kanyang kaibigan. Lumapit siya kay Emma at pinayuhang kung balak niyang iwan ng Phils, mas makabubuting tumuloy sa Dayan. Pinaalalahanan niya rin itong lumakbay ng grupo at kumuha ng bayarang sundalo mula sa gilda. Bulantang si Emma at tinanong kung sila nga ba'y kailangang umalis. Itinuro niya si Tiny at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanya. Lumingon si Tiny at sinabing may kailangan pa siyang tapusin. Napakunot ang noo ni Emma at malungkot na binanggit ang kanyang pangalan. Ngunit naniniwala siyang kaya ni Tiny ang sarili. Tiningnan siya ni Tiny nang may ngiti. Nangako si Emma na pupunta sila sa Dayan. Sinabi niyang sana'y dalawin siya nito kung kailanman ito mapagod. Tinanong niya si Tiny kung ayos lang ba iyon. Ngumiti si Tiny nang may init at taos pusong nagpasalamat. Simula noon, idineklara niyang sarado na ang Red Light District sa Phils para sa lahat ng uri ng negosyo. Habang abala sa paggunita, binasag ng isang boses mula sa isang gwardya ang kanyang alaala, ang pangalan ng bagong pinuno ay Tiny. Lumabas siya at buong kumpiyansang ipinakilala ang sarili, pinuri pa ang pagkakabigkas ng bantay. Nagulat ang pangalawang gwardya, isang bata ba ito? Nagtanong din ang isa kung gaano na ito katagal roon. Idinagdag pa niyang hindi dapat tumatambay doon ang karaniwang tao. Biglang nagtanong ang isa pa kung paanong alam ni Tiny ang pangalan ng bagong pinuno. Saka lamang nilinaw ni Tiny, siya na ngayon ang bagong pinuno. Dahan-dahang yumuko si Lunar Wolf sa direksyon ng mga gwardya, ipinapakita ang matatalas nitong mga ngipin upang takutin sila. Sa susunod na sandali, nagtakbuhan palayo ang mga gwardya mula sa tarangkahan. Tumingin si Lunar Wolf sa bakanting daanan at ngumiti. Makalipas ang ilang sandali, tumangala si Tiny na may pagkabagot at napabuntong hininga. Iniisip niyang saan man siya magpunta, pare-pareho lang ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanya. Sa pagod niyang anyo, tiningnan niya si Grandem ng Nightly Order ng Phils, si Croncon, na nakapasok. Ang mga kamay sa bulsa at may mainit na ngiting ibinahagi. Ayon kay Cron, narinig na raw niya ang tungkol kay Tiny mula kay Ram, ngunit mas bata ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi ikinatuwa ni Tiny ang pagtanggap na iyon. Naisip niya kung karaniwan na ba sa lugar na iyon ang patayuin ang bisita habang pinagmamasdan lamang. Sa pagkabigla, nanginig ang butler habang nakatingin sa kanya. Galit na sinaway ni Cron ang butler at sinabing huwag siyang bastyusan kahit sino. Kasabay nito, inabot niya ang hawakan ng kanyang espada, nakakunot ang noo sa galit. Sa malamig na tono, sinabi ni Tiny na kaya rin naman niyang gawin ang ganoon. Dagdag pa niya, hindi dapat magpakastupido ang kausap na para bang mas mataas pa siya kaysa sa mismong Panginoon. Lalo pang nagnitngit si Cron at sinagot siya ng mas mariing pananalita. Ngunit sa malamlam na tingin, nagpaliwanag si Tiny na bisita siya sa tahanan iyon, at kahit pag ganoon, tinangka siyang barilin ng espada. Naisip niyang tila nasisiraan ng bait si Cron. Lalo pang dumilim ang mukha ni Cron at nagbitaw ng komentong wala naman daw dapat asahan sa isang taong may ganoong nakaraan. Sinabi niyang si Tiny ay prangka at mahilig mang insulto. Ngunit sa walang interes na sagot, sinabi ni Tiny na baka nga ang totoo si Cron ang siyang mahilig mang insulto.
Napahinto si Kron, Nainas, at muling inabot ang kanyang espada. Sa isip ni Tiny, siya na marahil ang pinakamasamang tao sa buong Knightly Order. Mabilis na hinugot ni Kron ang kanyang espada at sumigaw, ngunit biglang hamarang ang butler sa harap ni Tiny at tinawag si Kron sa pangalan. Ipinaalala nito na inaasahan na ng Panginoon ang pagdating ng bisita. Napakagatlabi si Kron, tila pinipigilan ang sarili habang nakayuko. Sa puntong iyon, kalmadong napapikit si Tiny at huminga ng malalim. Ibinaba ni Kron ang espada pabalik sa kaluban at humingi ng paumanhin sa kanyang asal. Binalingan niya muli si Tiny at sinabing magpakabait ito dahil ang kanilang Panginoon ay mahigpit, hindi tulad niya. Sumang-ayon si Tiny at sinabing tama naman iyon. Muling pinigilan ni Kron ang galit habang iniisip na kung may pagkakataon lang siya, tatapusin na niya ito agad. Magkasama silang lumakad ni na Tiny at ng butler sa may pulang carpet na koridor. Nilapitan ni Kon ang pinto at malakas na inanunsyo ang pagdating ni Tiny mula sa mahihirap na lugar. Pinatuloy siya ni Team and Volume Files habang nakangiti. Pagpasok ni Tiny sa silid, humingi siya ng paumanhin ngunit agad na natigilan nang makita si Team and Files. Sa isip niya, nagtaka siya kung ito na ba talaga ang Panginoon. Lumuhad si Tiny, inilapat ang kamay sa kanyang dibdib, at buong galang na nagpahayag ng karangalan sa kanilang pagkikita. Sa pagkabigla, tinanong ni Team and Files kung saan siya natutong umasal ng ganoon. Sagot ni Tiny sa isip, medyo nagsanay siya upang maging karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Nakaupo si Team and Files sa sopa, iniunat ang mga braso at ngumiti na para bang natutuwa sa pagkukunwari ni Tiny na tila isa siyang tunay na kabalyero. Ngunit sa kalooban ni Tiny, alam niyang hindi ganoon kadali ang makibagay. Nagtaka siya kung ito nga ba talaga ang Panginoong kilala niya noon, ang dating matabang, gasgasing lalaking nakasalampak sa sopa. Naalala niya na dati, adik ito sa droga. Naisip niyang baka ito ang itsura nito bago pa man malulong. Para kay Tiny, hindi mahalaga ang anyo. Sa kalooban, pareho pa rin siyang aristocrat. At ano man ang dahilan, alam niyang ang ledger na ipinadala ni Asgard von Velena ay maaaring makabilang pansamantala ng atensyon ni Files, at iyon ang kanyang layunin. Tiningnan siya ni Team and Files na may pagkamataas, nagpakawala ng mapanlinlang ng ngiti, at sinabing hindi naman ganoon ang paggalang niya kay Kon. Dahan-dahang tumayo si Tiny at tinanong kung pantay ba ang pakikitungo ng mga Panginoon at ng kanilang mga tauhan. Buong ngiti at may kamay sa dibdib, nagpahayag siya ng kagustuhang magsilbi sa Panginoon. Lalong nagngit-ngit si Kron at nagpahayag ng pagtutol. Ngunit tuwang-tuwa si Team and Files at tinanong kung ibig sabihin ay kalaban na ni Tiny si Kron. Aniya, tila malaki ang pangarap ng kanilang batang panauhin. Nagtaka pa si Team and Files kung totoo bang bata si Tiny, baka raw may dugong duwende o elfo ito. Agad niyang itinanggi ni Tiny at sinabi na 13 taong gulang pa lamang siya sa taon na iyon. Namangha si Kron at muling tinanong kung totoo nga ba. Napatingin si Team and Files habang bahagyang ibinuka ang bibig, at sa wakas, ngumiti. Wika niya, hindi naman iyon mahalaga, lalo't dumating na si Tiny sa kanila. Tumayo siya mula sa sopa at lumapit ng isang hakbang, sabay sabing bagaman nais daw ni Tiny na magsilbi sa kanya, labis na ang pinsalang naidulot nito sa kanyang mga ari-arian. Matalim ang tingin ni Team at Volume Files. Habang nakatingin sila pababa kay Tiny, naghihintay ng kanyang sagot. Galit ang tingin ng lalaki at mahigpit na pinipigil ang sarili. Mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin, sinabi ni Team and Files na gusto niyang marinig ang paliwanag ng bata. Kalma lamang na tumingin si Tiny sa kanyang mga mata at sinabing ginawa niya iyon para sa kabutihan ng nakatatanda. Hindi makapaniwala si Lord Files sa narinig. Napailing ito sa pagkainis, akala raw niya ay matalino si Tiny, pero malinaw na wala pa itong alam sa takbo ng mundo. Hinugot ni Kon ang kanyang espada at tumingin kay Files na tila humihingi ng pahintulot. Ipinahiwatig niyang kaya niyang tapusin ang usapan sa isang iglap. Yumuko si Tiny at tinanong kung alam ba nila na si Asgard von Velena ay nagsimula ng labanan ng pagkalat ng ipinagbabawal na mga sangkap at katiwalian. Naipalakaki ang mata ni Kron sa pagkagulat at naitanong kung totoo iyon. Hindi siya pinansin ni Tiny at ipinaliwanag na alam na raw nila ito, na minsan nang bumisita si Clo von Velena sa kanilang lupain at may ilang tauhan nito ang nagsabi sa kanya ng tungkol doon. Ang nais lang ni Tiny ay linisin ang gulo bago pa ito lumala. Sa kumpiyansa, ngumiti siya at tumingin ng diretsyo. Sigurado siyang kahit pasuriin ni Lord Files ang lahat ng sinabi niya, wala itong makikitang ebidensya laban sa kanya. Pumikit si Timon of Files at humawak sa sentido habang nag-iisip ng malalim. Naalala raw niya ang balitang iyon noong ginanap ang coming of age ng kanyang bunsong anak. Noon pa lang ay may balak na palang mas malaki.
Napakunot noo si Kron, hawak pa rin ang espada, at galit na sinabi na nagsisinungaling si Tiny. Puno raw ng bahay aliwan ng buong Valentino, kaya bakit sa lugar nila naglilinis ito? Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, matalim siyang pinatigil ni Files at sinabihang mag-ingat sa mga salitang banibitawan. Yumoko si Con bilang paggalang at humingi ng tawad habang inilapat ang kamay sa kanyang dibdib. Mabilis namang lumingon si Diamond of Files at sinabing kahit may pagkaprimitibo ang estilo ng bata, kung totoo man ang sinasabi nito, nararapat itong gantimpalaan. Muli namang yumoko si Tiny bilang pasasalamat. Gayunman, sinabi ni Files na may isa pa siyang kailangang tiyakin. Lumalabas kasing may espiritong nasa ilalim ng kontrol ng bata. Umupo siya sa sofa, itiniklop ang mga binti, at nagsindi ng kanyang tubo habang tila may nagliliyab sa kanyang mga mata. Tinukoy niya kung ito ba ang espiritong ninakaw mula sa spiritual stone ng angkan ng Va. Napayuko si Tiny, hindi sigurado kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa Lunar Wolf. Napalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Naalala niya ang imahe ng Purple Heart at napatanong sa sarili kung iyon ba ay isang bilog na gawa sa enerhiyang demonyo. Pinagmasdan niya si Files na napapalibutan ng malabughaw na lilang aura. Gulat na gulat niyang inisip, isang dark magician ba ito? Alam niyang hindi nagpapahiram ng kapangyarihan ang mga demonyo ng walang kapalit. Ang isang magician na nasa ikalawang antas ay kadalasang isa ng baliw na nakapatay ng daan-daan o isang taong nagsakripisyo ng maraming buhay. Naalala niya kung paano nagtanong ang isa sa mga pumatay kay Arena kung ano ang gagawin sa bangkay nito. Sagot ng isa pa, kahit patay na raw ay pwede pa ring pagkakitaan dahil may mga taong may kakaibang pagnanasa sa patay. Kahit ang mga bangkay ay pwedeng ibenta para sa mga laman loob. Sumunod na naalala niya ang magkapatid na Randers, masayang pinag-uusapan kung paano nila maibebenta ang bangkay ng may-ari ng mana sa napakataas na halaga. Napatitig siya sa kawalan, doon niya napagtanto na si Tim at Volume Files pala ay bumibili ng mga bangkay mula sa mga mananakop. Sa kanyang isipan, napaisip siya, may mas malakas pa bang Black Magician sa likod nito. Isang vinahanggal, sa isip niya, habang muli siyang yumoko ng may paggalang. Tahimik na nanatili si Con sa tabi, pinagmamasdan lamang siya. Nawala na ng pasensya si Tim and Files at muling nagpaalala na hinihintay pa rin niya ang sagot. Sa kaba pero may bahid ng pagkasabik, tumingin si Tiny at sinabing hindi niya naintindihan ang tanong. Sa galit, agad na nag-utos si Files kay Con. Walang pag-aalinlangan, agad nitong hinugot ang espada at inihanda ang sarili para sa utos. Sa isip ni Tiny, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Maliwanag, hindi niya kakayanin ang dalawa sa kanyang kasalukuyang lakas. Tinawag niya ang Lunar Wolf. Isang asul na enerhiya ng lobo ang lumitaw sa gitna ng silid at agad siyang tinakpan. Napaatras si Kron, hawak pa rin ang espada, habang ang takot ay bumalot sa kanya. Si Tim at Volume Files naman, tila nababagot, ay ipinatong ang ulo sa kanyang kamay at binigkas na tunay ngang siya ang pinuno ng kagubatan. Nang makita ang kalituhan ni Kron, nainis si Files at tinawag itong isang walang silbing troso. Dahil sa ganitong kinalabasan, wala na raw magagawa. Pakundi humanap ng panibagong test subject. Lalo pang napatitig si Tiny sa kanya, puno ng tanong. Sa kanyang isipan, napabulong siya, test subject. Siya ba ang gustong ipalit kay V? Sa huli, tumingin si Files kay Kron at nagtanong kung gaano ba kalakas ang batang ito. Sinagot ni Kron habang nakatalikod na malapit na siyang umabot sa antas na dalawa. Nagulat si Tim at Volume Files at tinanong kung ang ibig niyang sabihin ay ka-level na ni Tiny ang mga kabalyero. Ipinunto ni Con na posibleng galing ito sa isang pamilyang maharlika at naturuang gumamit ng mana mula pagkabata o isa siyang henyo. Nais kumpirmahin ni Tim at Files kung totoo nga ito. Pinagmasdan ni Kron si Tiny na nababalutan ng asul na mana at sinabing imposibleng natutunan niya iyon mag-isa. Wala ni isang hibla ng mana ang tumatagas at maayos ang sirkulasyon. Hawak ang espada, dinagdag pa niya na may nagturo rito kay Tiny. Nagtanong si Tim at Volume Files nang may interes kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Napatitig si Tiny sa kawalan, naguguluhan kung may saysay pa bang mag-imbento ng nagturo sa kanya, hindi rin naman siguro siya paniniwalaan kung igigiit niyang sarili niyang pagsasanay ang lahat. Buong kumpiyansa niyang sinabi na ang kanyang yumaong mga magulang ang nagturo sa kanya bago siya makarating sa fields. Napakunot noo si Tim at Volume Files, halatang hindi makapaniwala. Idinagdag pa ni Tiny ng masigla na natuto na siya ng teknik sa paghinga mula pagkasanggol. Sabay patong ng kamay sa kanyang dibdib, huminga siya ng malalim, at ipinaliwanag na unti-unting lumakas siya at napagtantong may kakaiba sa kakayahang iyon. Tiningnan siya ni Tim at Val Files na may pagdududa, tinaasan ng kilay, sabay na pangiti. Inisip ni Tiny na kakailanganin pa rin niyang umasa sa swerte para makalusot.
Napangisi siya ng may kapilyuhan, habang inaalala kung gaano karaming mga takas ang dumaan noon sa tarangkahan ng lungsod. Alam niyang hindi na ito malalaman ni Tim at Volume Files, lalo na tumanggap sila ng mga takas mula sa iba't ibang lugar para makinabang ang mga mananakop. Ibinuka ni Tiny ang mga braso at ngumiti. Sa kanya, sapat ng patunay ang kanyang presensya sa harapan nila. Pinagmasdan siya ni Tim at Volume Files habang nagsisindi ng kanyang tubo. Tila sumang-ayon ito sa kanyang paliwanag. Naramdaman ni Tiny ang ginhawa, mas madali pa kaysa sa inaasahan. Gayunman, nakita rin niya ang galit sa mga mata ni Tim, na nagsabing lilinuin pa rin niya ang ilang detalye. Nagtaka si Tiny sa kanyang isipan, siya ba? Ngumiti si Tim at Volume Files at sinabi na mananatili muna ito roon. Bumaba ang mga kamay ni Tiny sa kanyang tagiliran habang nalilito. Kinumpirma ni Tim na may paninindigan na pinatay ni Tiny si W at nagkagulo ang lahat, kailangan niyang ilipat ang sisi sa iba. Nanlaki ang mga mata ni Tiny sa pagkabigla, iniisip kung ang tinutukoy ay isa sa mga kasapi ng organisasyong binanggit noon ni V. Kung natatakot si Tim at Volume File sa taong iyon, siguradong isang delikado at malakas na madilim na salamangkero ito. Napagtanto niyang napakadelikado ng sitwasyon. Nagbalik sa ulirat si Tiny nang marinig muli ang boses ni Tim na may pagkainis, hindi na naman siya sumasagot. Tumingin siya rito, sabik, habang si Tim at Volume Files ay nakangiti at nagtanong kung nais niyang magsilbi sa kanya. Kung ganoon, dapat ay matuwa siya sa alok. Yumuko si Tiny nang may paggalang at sinabing kung iyon ang utos, susunod siya. Maingat siyang nagtanong kung siya ba ang magiging panauhing pandangal. Sa may tusong ngiti, kinumpirma ito ni Tim at sinabing dahil nasa kanyang presensya na si Tiny, dapat ay lalo siyang mag-ingat sa kilos. Habang nakayuko pa rin, naisip ni Tiny na may 3 araw pa siyang bentahe. Sa loob ng panahong iyon, malalaman ng mga tao ng Duke kung totoo ba ang talaan. 3 araw pa ang gugugulin para magtipon ng hukbo at 10 pa ang kakailanganin sa paglalakbay papunta sa fields. 15 araw ang kabuoang palugit niya. Kung darating ang panauhin ni Tim at Volume Files matapos nito, magiging maayos ang lahat. Tinanong ni Tiny kung kailan darating ang panauhin. Nagtaas ng kilay si Tim, tila nagtataka kung bakit gusto niya itong malaman. Ipinaliwanag ni Tiny na nais niyang malaman kung gaano pa katagal siya makakapag-aral ng tamang asal. Tumawa ng malakas si Tim at Volume Files at sinabing 1 linggo pa, kaya sana ay hindi siya bigan. Napangiwi si Tiny, pinagdikit ang kanyang labi, at nagmura sa kanyang isipan habang pinipisil ang kanyang kamao. Naisip niyang 1 linggo na lang bago dumating ang panauhin. Habang nag-iinat, napagtanto niyang 2 lang ang kanyang pagpipilian. Una, tumakas, malamang ay nakaalis na ang mga mananakop at dapat ay gayahin na niya ang mga ito kung gusto niyang makaligtas. Inisip niya kung paano siya sasakay sa isang lunar wolf, mahigpit na kumakapit sa balahibo nito habang umiwas sa mga bantay. Alam niyang madali lang niyang matatakasan ang mga tauhan ng Panginoon. Ngunit kapag naging wanted siya, magiging komplikado ang pagkikita nila ni Asgard von Velena, ang Sword Emperor. Ikinikot ni Tiny ang kanyang braso, iniunat ang balikat, at inisip na kailangan niyang may makuha pa mula rito. Kaya dapat ay umiwas siya sa sinumang maaaring maging sagabal sa hinaharap. Mabilis siyang sumuntok sa hangin sa harapan niya. Masiglang naisip ni Tiny na nakakainis para sa kanya ang mismong ideya ng pagtakas. Maaaring kulang pa siya ngayon sa lakas, pero ang paghahanap ng paraan para talunin ang kalaban ang palagi niyang paraan ng paglutas sa mga problema. Dahan-dahan siyang naglakad paabant habang nagpapalipad ng malalakas na suntok sa hangin. Mabigat ang laman ng isip niya habang iniisip ang pangalawang opsyon, may kaugnayan ito sa bisitang darating makalipas ang 1 linggo. Napaisip siya kung magiging opisyal ba ang pagdalaw na iyon. Naalala niya ang sinabi ni Tim and Volume Files na may bisita silang darating at kung paano ito nabanggit na para bang isang mataas na aristokrata. Ngunit kung ganoon, bakit tila walang kaguluhan sa bahay? Dahil dito, nagsimula siyang maghinala. Pinaniniwalaan niyang isang lihim na pagbisita iyon. Malamang, ang taong nasa likod ni Files ay hindi basta-basta pwedeng humarap sa publiko. Galit na galit siyang nagsuntok sa hangin habang iniisip na bago dumating ang bisita, kailangang magkaroon ng malakas na kaganapan sa lungsod upang mapaling ang atensyon ng mga tao sa lugar na ito. Sa ganitong paraan, posibleng maantala o makonsela ang nasabing pagkikita. Malaki ang panganib, pero ganito talaga ang estilo niya sa pagharap sa mga bagay. Basang-basa siya sa pawis habang tumadyak pataas at pinag-isipan kung uubra ang plano. Malakas ang loob niyang naniniwala na kakayanin ito. Bumaba ng malakas ang kanyang paa sa sahig at naisip niyang kailangan pa niyang tumibay. Tumayo siya sa isang posisyong panglaban at nagsimulang bumuo ng mga bilog na enerhiya ng mana sa paligid niya.
Buo ang determinasyon sa kanyang tingin habang iniisip na balang araw, kailangan niyang talunin si Team and Volume Files at pati na rin ang mga kabalyero nito. Kumalamang sikmura niya bilang paalala na gutom na siya. Hinawakan niya ang tiyan at lumakad patungo sa labas, iniisip kung oras na ba para kumain.